Okay, magandang araw po sa atin lahat, no? Badong Aratilis po. Ngayon naman po, pagbibigyan naman po natin, alam nyo, hindi natin ginagawa to eh. Ang ginagawa po natin, napipicture po natin dito sa Pindot na TV, yung pong mga katanungan na tinanong ninyo habang naka-live tapos nasagot ko, no? Ngayon naman po, subukan naman natin na i-picture yung mga nagtatanong o nagkokomento yung sa mga nanood naman na replay, no? Marami po 'yan, mas marami po 'yung nanonood na replay kaysa po 'yung nakakanood ng actual, no? So siguro panahon na para i-recognize din naman yung kanilang mga komento at makapag-react po tayo. Okay, limbawa pa, bigyan po natin reaction. Hindi naman po lahat na mabibigyan natin. Yung mga ilan lang po magagandang tanong o magagandang komento. Okay, ayun po kay Footlong, dahan-dahan ka kay Sas Badong. At mas malaki ang engagement ni Sas kesa sa'yo. At mas may utak sa'yo siya. Hehehe. Okay, alam nyo po, kinakailangan po ba, kumbaga, pwede naman na mas matalino si Sas sa akin. Hindi naman ako kung nanonood talaga kayo sa akin, hindi ko naman po pinagyayabang na ako pinakamagaling na vlogger, no? Ako ang pinakamatalinong vlogger o mas matalino pa ako kaysa. Wala po akong ganun, eh, no? So, hindi ko po alam kung saan nanggagaling yung sinasabi niya na mas matalino si Sas. Pwede naman mas matalino talaga si Sas, no? Kaysa sa akin. Hindi po yun pinagtatalunan. Pero pag ba mas matalino si Sas, hindi na ako pwedeng kumibo. Kasi po, sa natatandaan ko, no, maraming mas matalino sa akin na pinupunan natin, mga senador, no? Mas matatalino yung, maraming senador ang mas matalino sa atin, pero pinupunan natin yung kanilang mga ginagawa. Vlogger kami, yung po trabaho namin. Kung bawal ko na pong punahin o kung bawal ko na pong tirahin yung mga pananaw ng mas matalino sa atin, ano pa pong ginagawa ko bilang vlogger? Wala na po tayo masasabi. Ibig sabihin, lahat titignan ko po ba yung mga IQ bago ko punahin? Ito mas matalino sa akin to, mas mataas ang IQ nito, hindi ko yan pupunahin. Hindi po ganun, no? Ang political vlogger po, lalo na po, kasi wala po kami rules. Kami po nagbibigay sa rules namin sa aming channel, no? So, ako po, bilang political vlogger, ito po yung rules ko. Hindi naman tayo nang babastos, no? Matalino man yan o hindi matalino, no? Pupunahin po natin yan kung may kapuna-puna na ginagawa, no? Immaterial po yun. Sa speaking of engagement naman po, pwede namang mas marami sa engagement. Ang nasabi ko lang naman yata, yung mas marami nanonood sa akin. Totoo naman yun, di ba? Yung program niya ng SMNI, hindi ko po yun sinasabi as a matter of ng pagmamalaki, hindi po eh. As a matter of fact po yun. No, hindi po yun sa pagmamalaki yun, no? Kasi pinupuna rin natin si Maharlika, pinupuna rin natin si TP, pinupuna rin natin si Banat Bay, na mas malalaki po ang views nila sa akin, no? So hindi again, no? Hindi po sa paramihan na engagement, pag mas malaki ba bawal na punahin. Wala po kung lahat po ng senador natin, milyon po ang bumoto. Ibig sabihin, ang follower ko po, kukumpara sa mga follower ng mga senador, hindi po tayo obra. Pero bawal silang punahin dahil mas malaki yung follower nila kaysa sa akin, no? So hindi po ganun yung ating channel, no? Okay, naman po yung sa Itbulaga. Good morning, Sir Badong, mula po kay Romula Malaran. Good morning, Sir Badong, bakit para kang sarcastic pag patungkol ka na Tito Vic and Joey? For sure nasaktan, nasayangan din si Vic Soto sa kanyang 30 million na entonces. Pero sinabi na lang niya na niyang okay na kung hindi mabayaran. Kasi dito sa atin, pag idulog mo ang kasos mo sa kaso, matagalan. Siguro maubos ang 20 million bago magdesisyon. Maraming procrastinating judge.
di prinsipyo na lang ang itira. Less gulo, tuloy ang mahal na mahal nilang programang Itbulaga. God bless po, I am one of your fans. Okay, hindi ko alam kung Ma'am Romula talaga siya o namali lang, no? Romula Malyaran. Kung Ma'am and Sir, pasensya na. Kung Romula kasi Sir, kung Romula, parang Ma'am yan. Okay, pasensya na po kayo. Hindi ko sila sinasarcastic, no? Ako po talaga nang hihinayang sa 30 million. Kaya ako po nasasabi yan, talagang shock na shock ako, no? Maniwala kayo sa hindi. Shocking para sa akin na yung 30 million, pwedeng may tao makapagsabi na kung bayaran ako o hindi ako bayaran, okay na lang. Total, ibig sabihin na shock po ako sa uri ng yaman na meron sila. No, kasi sa atin, tayo malamang sa tanang buhay natin. Ito, real to ka. Mukhang sa tanang buhay natin, hindi po natin kikitain yung 30 million. 'Di ba? Kahit na anong uri ng pagsisipag yung gawin ng mga munyirap, hindi po talaga eh. Doon po ako nanggagaling. Hindi ko po sila sinasarcastic na parang hindi ako naniniwala. Na-shock po talaga ako na may mga tao pala na parang kaya nilang baliwalain yung 30 million. Pwede rin naman yung sinasabi nyo na matagal, no? Sakit ng ulo, meron ka naman pera. Yun lang po parang from the standpoint po ng isang mahirap. No, yun yung sinasabi ko na nakakapanghinayang talaga. Di po ba? Okay. Magaganda yung mga point dito. Si E. Lorenzo. Mahaba po pero hindi ko na lahat sasagutin. Kasi yung iba yung iba okay, ito po si E. Lorenzo, sabi niya, in fairness, parehas naman kayong hindi lawyer ni Sas. Walang malalim na pag-aaral at kaalaman sa batas. May praise na if it happens, it happens. Kung nakatadhanang maimbestigahan, maaresto ng ICC si former PRRD sa future, mangyayari whether we like it or not. Okay. Yung iba po, masyado na mahaba. Ayoko na mag-react kasi ang sinasabi niya lang sa iba, maraming magagaling na vlogger na parang ang point niya, mas magaling si Sas kaysa sa akin. Okay. Tapos yung kay Professor Carlos, pareho naman kami ng pananaw doon. Dito na lang po, no? In fairness, parehas lang naman kayo hindi lawyer ni Sas. Malamang lawyer to, no? Si E. Lorenzo. Alam mo, Sir E. Lorenzo, no? Pag po ba hindi ka lawyer, bawal ka na pong mag-discuss tungkol sa politika. Hindi naman po kami, kadalasan naman po, hindi naman po batas yung tinatalakay namin, no? Yung mga pananaw po namin sa politika. Ang alam ko po, ang politika, hindi lang po para sa lawyer, no? Yung pagiging political vlogger po namin, hindi lang po, dapat pala, ang mga nagpo-political vlogging na lang, panay mga lawyer, no? Meron po kaming dala-dala, no, na malamang sa hindi ay hindi meron po kaming mga kakayahan. Hindi po ako nagbubuhat ng bangko, no. Meron po kaming kakayahan na sa tingin ko hindi po kaya ng mga lawyer. Hindi po dahil sa mas magagaling kami again, no. Hindi po dahil sa mas magagaling kami sa mga lawyer. Kasi parang ang dating sa akin, minimenos mo yung pagiging vlogger namin. Kasi hindi nga kami lawyer, no. In fairness po sa amin, mga vlogger, meron po kaming nakukontribute na hindi po kaya ng mga lawyer. Ano po yun? Kaya po namin magsalita ng hindi abogado. Kaya po naming magbigay ng mga kuro-kuro na hindi bounded ng batas, no? Parang napaka-natural kasi sa isang lawyer na lahat ng sabihin nila dapat na naaayon sa batas. Lahat ng kanilang opinion, automatic yun bilang lawyer
naaayon sa batas. Kami po pwedeng naaayon sa mga karanasan ng mga tao. Naaayon sa mga pananaw, mga mithiin, no? Yung mga pangarap. Yun po yung nabibigay namin yung nagiging boses kami ng mga hindi gaanong, kung baga hindi gaanong nakakulong sa mga batas, no? Ngayon kung simple lang naman po yan, napakarami rin naman pong mga lawyers na nagbablog, di po ba? Pwede naman po kung talagang sa tingin ninyo hindi kami worthy. Yun po ang kagandahan sa panahon natin ngayon Yun ang kagandahan sa panahon nating social media, no? Marami pong channel na pwede kang magpagpilian. Kasi ako po, hindi ko po kayang tanggapin na imemenos kami dahil hindi kami lawyer, no? Pasensya na po kayo. Kung lawyer, di dapat lahat ng politiko lawyer na lang. Di dapat lahat ng mga miyembro ng lahat ng political party lawyer, lahat na lang lawyer, di ba? Ganun, kung ganun, sabihin nyo na po na masakit para sa amin na mga non-lawyers na imenos kami, no, sa pagbablog. Kasi sa totoo lang, hindi naman po kaya magsalita ng mga lawyer na magsalita sila ng, siguro may ilan, hindi naman lahat, no? May mga lawyer na kayang maunawaan ng mga pangkaraniwang mamamayan. Pero karamihan po ng nagbablog na lawyer, no? Masyado silang masyadong yun nga po, masyadong nakaaayon lagi sa batas. Hindi lang naman po batas yung batayan. May mga pamahiin, may mga nakasanayan na pwede naman pong naunawaan niya ng mga pangkaraniwang tao lahat. Pero yun, no? So wag niyo po kaming imenos. Meron po kaming kontribusyon sa lipunan ngayon, no? Yung mga actually karamihan sa amin ng mga political vlogger, kami nagpapaliwanag ng mga paliwanag ng mga lawyers para mas maunawaan ng mga hindi karamihan ng mga mamamayang Pilipino na hindi naman talaga mga bihasa sa batas. Nasasyak ako na-amaze ako sa pangmemenos ba. Isa na lang po, si Ma'am Susan. Dati bilib ako dyan kay Vic Soto, kaya lang nawalan ako ng paghanga sa kanya simula nang malaman ko na nagkaanak pala siya kay Julia Clarete bago niya pinakasalan si Pauline Luna. Sir Baz, ano mako-comment mo? Parang nasyak din po ako nung nalaman ko yan, pero ngayon po naunawaan ko na chismis lang po yan. Kasi po sa history po ni Vic Soto, marami po siyang, hindi naman po lahat na nabuntis niya pinakasalan niya di ba? Alam ko si Connie Reyes hindi naman niya pinakasalan, no? Ngayon mayor si Vico. Yung meron pang isa, yung Paula Luz ba yun? Artista din. Na ano niya rin, hindi rin niya pinakasalan. Parang si Dina Bonivic at si Pauline Luna lang yung, marami po siyang anakan na tinaguyod niya naman po, no? Kaya out of character po yung itatago ni Vic Soto. Parang tapos wala naman po nagkumpirma na talagang anak niya, no? Parang chismis lang po yata yan na napatunayan chismis. Kasi yung karakter po ni Vic Soto hindi po magtago ng anak. Meron akong kakilala na itinago yung anak. Chismis din. Pero bigla nawala yung chismis na yun Sikat na politiko. Na wag na nating pangalanang, wag na. Ayan lang po, no? Sisimulan po natin tong ganito.
paminsan-minsan para naman po dun sa mga nanonood ng replay, no? Sa ating Badong Aratilis. Yan lang po. Huwag po niyong kakalimutan na mag-subscribe dito po sa Pindot na TV. Badong Aratilis po. Hindi. Huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe dito sa Pindot na TV. Pindot na!